kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani. Marami na akong nakitang mga pasyente na may problema sa kalusugan, lalo na sa kidney. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa. Mga gulay na dapat iwasan ng mga nakatatanda para maprotektahan ang kanilang mga bato, kidney at maiwasan ang pagtaas ng creatinine. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang mga kapaki-pakinabang na video na makakatulong sa inyong pagsubaybay sa kalusugan, pagtulog ng mahimbing, at malusog na pamumuhay araw-araw. Mga ginagalang kong kababayan, sa loob ng mahigit 35 taon ng aking paglilingkod, napagtanto ko na ang kidney ay isang tahimik na organ, ngunit may mahalagang papel sa ating pangkalahatang kalusugan. Araw-araw, kahit walang nakakapansin, ang ating dalawang bato ay patuloy na nagsasala ng dugo, nagtatanggal ng toxins, at pinapanatili ang maayos na paggana ng ating katawan. Ngunit ang higit na nakababahala sa akin ay ang maraming tao ay hindi sinasadyang sinisira ang kanilang mga kidney dahil lamang sa mga gulay na akala nila ay ligtas at masustansiya sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Ito ay tila balintuna, hindi ba? Dahil matagal na nating pinaniniwalaan na ang pagkain ng gulay ay mabuti, tulad ng malunggay, kangkong, o pinakuluang gulay na nakakapresko. Ngunit sino ang mag-aakala na ang mismong mga gulay na ito, kung hindi kinakain ng tama, ay maaaring magpahirap sa kidney na sa kalaunan ay magre-resulta sa pagbaba ng function nito. Marami na akong nakilalang pasyente, bata man o matanda, na araw-araw kumakain ng gulay dahil sa pag-aakalang malusog ito. Ngunit ang kanilang creatinine level ay tumataas, sila ay madalas napapagod, umiihi ng madalas sa gabi, at paggising sa umaga ay mabigat ang ulo at lumalabo ang paningin. Mula sa mga karanasang iyon, naramdaman kong kailangan kong ipaliwanag ng mas malinaw para hindi kayo magkamali sa mga bagay na tila walang pinsala. Ngayon, inaanyayahan ko kayo na pag-aralan natin ang unang grupo ng gulay. Ang pamilyar na gulay na ito ay nasa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino, ngunit nagtatago ito ng maraming potensyal na panganib sa kidney kung mali ang paggamit. Tara na sa susunod na bahagi. Ang unang gulay, malunggay. Ang miracle tree na kailangan ingatan. Mga ginagalang kong kababayan, kung itatanong kung anong gulay ang pinakapamilyar sa hapagkainan ng pamilyang Pilipino, marahil ang malunggay ang isa sa mga unang sasabihin. Mula pa noong panahon ng ating mga lolo't lola, ang malunggay ay itinuturing ng gulay ng bayan, madaling lutuin, ligtas, nakakapagpalamig ng atay at nakapagpapabuti ng dugo. Inirerekomenda ito mula sa mga bagong galing sa sakit hanggang sa mga bagong panganak na ina. Ngunit mula sa pananaw ng modernong medisina, lalo na sa pangangalaga sa mga nakatatanda o may problema sa kidney, kailangan kong ulit-ulitin na hindi lahat ng gulay ay ligtas kung hindi ginagamit ng tama. At ang malunggay ay isang perpektong halimbawa. Ang malunggay ay naglalaman ng mataas na purine at plant-based protein. Ito ay isang mahalagang salik na iilan lamang ang napapansin. Kapag ang purine ay pumasok sa katawan, ito ay nagiging uric acid. Kung malakas pa ang kidney, ang uric acid ay normal na sinasala at inilalabas. Ngunit alam niyo ba, paglampas ng edad 50, ang function ng pagsasala ng kidney ay unti-unting bumababa sa paglipas ng panahon. Ito ay isang natural na katotohanan. Ngunit maraming tao ang hindi nakakapansin. Kapag ang katawan ay hindi na ilalabas ang labis na uric acid, hindi lamang ito nagdudulot ng pananakit ng kasukasuan at pamamaga ng kasukasuan, kundi pinipilit din nito ang kidney na magtrabaho ng mas husto na humahantong sa pagtaas ng creatinine level sa dugo. Naalala ko pa ang kaso ni Mang Tonyo, isang 58 taong gulang na lalaki mula sa Batangas, na may napakadisiplinadong pamumuhay,
hindi umiinom ng alak at malusog ang kinakain. Araw-araw ay mayroon siyang sabaw ng malunggay. Akala niya, sa pag-iwas sa karne at pagkain ng gulay, mababawasan ang pasanin sa kidney. Ngunit pagkalipas ng 3 buwan, kapansine-pansing tumaas ang creatinine level ni Mang Tonyo. Nang tanungin niya ako, "Dok, nakakasama rin pala sa kidney ang pagkain ng malunggay. Akala ko ayos lang." Naintindihan ko na hindi niya ito kasalanan kundi dahil walang nagpaliwanag sa kanya tungkol sa masamang epekto ng isang pagkain na akala niya ay ligtas. Bukod sa purine, ang malunggay ay naglalaman din ng active compound na papaverine na may kakayahang mag-relax ng smooth muscles at makaapekto sa daluyan ng dugo. Sa mga nakatatanda na may sensitibong nervous system, ang substance na ito ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng pagkapagod, palpitations, at bahagyang pagbaba ng blood pressure, lalo na kapag kinain sa gabi o ininom bilang hilaw na juice. Dahil dito, madalas kong pinapayuhan kayo na huwag gumamit ng hilaw na malunggay, huwag gawing juice, at lalo na huwag kumain sa gabi kung madalas kayong mahirapang matulog o umiihi sa gabi. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na kailangan nating iwasan ng tuluyan ang malunggay. Ito ay isa pa ring gulay na mayaman sa nutrisyon, naglalaman ng vitamin C, fiber, calcium, at iron, na napakabuti kung ginagamit ng tama at sa tamang dami. Para sa mga mahigit 50 taong gulang o may mahinang kidney, madalas kong pinapayuhan na kumain lamang ng 1 hanggang 2 beses bawat linggo. Bawat beses, isang mangkok ng sabaw mang 100,150 ml, lutuin ng sapat, huwag masyadong luma at huwag kainin ng hilaw. Kaya, kung hindi madalas kakain ng malunggay, anong gulay ang dapat piliin upang maging malamig sa atay at magaan sa kidney? Sa susunod na bahagi, inaanyayahan ko kayong pag-aralan ang susunod na grupo ng gulay. Ang mga gulay na ito ay paborito dahil sa kanilang luntiang kulay at madaling lutuin, ngunit nagtatago ito ng maraming panganib sa kidney kung mali ang pagkain. Tara na sa susunod na bahagi. Ang pangalawang gulay, repolyo, kangkong at pechay, ang mga luntiang panganib. Mga ginagalang kong kababayan, ipagpatuloy natin ang kwento tungkol sa mga gulay na akala natin ay mabuti, ngunit may potensyal na panganib sa kidney. Gusto kong banggitin ang grupo ng mga dahon gulay tulad ng repolyo, kangkong at pechay. Ang mga ito ay popular na gulay na itinuturing na gintong pagkain para sa kalusugan, lalo na sa mga nakatatanda. Marahil ay narinig nyo na ang sinabi ng iba na kumain ng mga dahon gulay para sa detox, anti-inflammatory, pampalamig sa atay at para sa magandang balat. Tama ang mga ito, ngunit tama lamang kung malakas pa ang katawan, lalo na kung maayos pa ang paggana ng kidney. Ngunit sa aking karanasan, nakilala ko ang hindi kakaunting pasyente na may mahinang kidney na dumating sa akin na may mabagal na tibok ng puso, pamamanhid ng kamay, at matagal na pagkapagod dahil lamang sa pagpapanatili ng isang nakasanayang akala nila ay malusog. Ang pag-inom ng gulay smoothie tuwing umaga. Tulad ng kaso ni Aling Nena, 57 taong gulang sa Maynila, na araw-araw nag-e-smoothie na gawa sa repolyo, saging at yogurt bilang kapalit ng almusal. Sa simula, gumaan ang pakiramdam niya at maganda ang kanyang espiritu, ngunit pagkalipas lamang ng 2 buwan, nagsimula siyang makaranas ng kakaibang sintomas, mabagal na tibok ng puso, matinding pagkapagod. Minsan ay nakahiga siya maghapon. Nang sumailalim sa pagsusuri, umabot sa 6.1 ang kanyang potassium level sa dugo, na lampas sa ligtas na limitasyon para sa mga nakatatanda. Ang dahilan ay ang repolyo, kangkong, at pechay ay naglalaman ng napakataas na oxalates at potassium. Kung ang oxalates ay hindi natutunaw, ito ay pagsasamahin ng calcium sa kidney na bumubuo ng mga kristal, ang pinagmulan ng bato sa kidney. Kung ang potassium ay labis,
Madali itong magdulot ng abnormal na tibok ng puso at panghihina ng kalamnan, lalo na sa mga umiinom ng kaunting tubig, may diabetes o umiinom ng diuretics, isang grupo na ang kidney ay mahina na. Ang pagkain ng hilaw na gulay o gulay smoothie ay mas nagpapabilis sa pag-absorb ng oxalates at potassium na nagiging sanhi ng pagka-overload ng kidney sa maikling panahon. Kaya paano natin mapakinabangan ang benepisyo ng grupo ng mga dahon gulay nang hindi sinisira ang kidney? Madalas kong itinuturo sa inyo ang ilang simpleng ngunit napakabisang prinsipyo. Una, blanch saglit na ilubog sa kumukulong tubig ang gulay sa loob ng 1 minuto bago lutuin dahil ang karamihan ng oxalates ay matutunaw sa blanching water. Pangalawa, iwasang kumain ng mga dahon gulay kasabay ng mga pagkaing mayaman sa potassium tulad ng saging, avocado, orange, lalo na kung pinagsasama sa smoothie. Pangatlo, kung mahina ang kidney, pumili ng mga dahon gulay na mas kaunti ang oxalates tulad ng kangkong na bata, repolyo, kalabasa, at panghuli, huwag kumain ng hilaw na dahon gulay kasama ng gatas o keso dahil ang kombinasyon ng oxalates at calcium ay madaling magdulot ng bato. Hindi masama ang mga dahon gulay, ngunit ang maling paraan ng paggamit ang delikado. Dito, marahil ay naintindihan na ninyo kung bakit habang tumatanda ay mas kailangan nating pumili ng gulay ng mas maingat. At sa paglalakbay na ito kasama ang malusog na kidney, ang mga dahon gulay ay dapat lamang maging pandagdag, hindi dapat labis na gamitin. Ngayon, inaanyayahan ko kayo na lumipat sa isa pang uri ng gulay na napakapamilyar, napakasimple, ngunit nagtatago ng mas mataas na nilalaman ng oxalates kaysa sa mga dahon gulay o malunggay. Ito ang ampalaya, isang simpleng gulay ngunit kung hindi gagamitin, nang tama ay madaling mapagod ang kidney sa paglipas ng panahon. Tara na sa susunod na bahagi, iii. Ang pangatlong gulay, ampalaya, ang mapait na katotohanan para sa kidney. Mga ginagalang kong kababayan, pagkatapos kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa malunggay at ang grupo ng mga dahon gulay, ngayon ay gusto kong pag-usapan ang isang gulay na halos lahat ng tahanan ay nakakain na, ito ang ampalaya. Isang dakot ng ampalaya na tila simple, madaling itanim, madaling lutuin, lalo na ang pinakuluang ampalaya na nakakapresko sa mainit na panahon, ay pinaniniwalaang mabuti para sa atay, nakakatulong sa detox, at nakapagpapababa ng ihi. Ngunit sa katotohanan, sa mga nakatatanda o may panganib sa bato sa kidney, gout, diabetes, ang ampalaya ay hindi gaanong ligtas tulad ng iniisip ng marami. Ang dahilan ay ang ampalaya ay naglalaman ng napakataas na oxalates, mas mataas pa kaysa sa malunggay o repolyo. Ang oxalates ay isang substance na kapag pumasok sa katawan ay pagsasamahin ng calcium upang bumuo ng calcium oxalate crystals, ang pangunahing sangkap na bumubuo ng bato sa kidney. Sa simula, ang mga kristal na ito ay maliliit pa, hindi pa nagdudulot ng pananakit. Ngunit kung patuloy na kakain ng ampalaya, araw-araw, unti-unti silang magsasama-sama upang maging tunay na bato. Naalala ko pa ang kwento ni Aling Rosa na mahigit 50 taong gulang sa Laguna. Tuwing tanghali, nagluluto siya ng pinakuluang ampalaya at may ugali pa ring inumin ang sabaw dahil naniniwala siyang nakakapagpalamig ito ng atay at nakakatulong sa detox. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagsimula siyang makaramdam ng matinding pananakit ng likod at bahagyang pananakit sa pag-ihi. Ipinakita ng ultrasound na mayroon siyang bato na 5 mm sa kanyang kanang kidney. Ang pangunahing sanhi ay ang ugali niyang madalas na paggamit ng ampalaya at pag-inom ng sabaw na naglalaman ng napakataas na natunaw na oxalates. Hindi lamang nagdudulot ng bato, pinipilit din ng oxalates ang kidney na mas magsala na humahantong sa pagtaas ng creatinine, pagkapagod, pananakit ng likod, kaunting ihi o pag-ihi sa gabi. Ang mga nakatatanda na may kasaysayan ng mahinang kidney, umiinom ng kaunting tubig o may diabetes,
high blood pressure, kung mali ang pagkain ng ampalaya, mas tumataas ang panganib. Kaya paano kumain ng ampalaya nang hindi nakakasama? Madalas kong pinapayuhan kayo na kumain lamang ng 1 o 2 beses bawat linggo. Huwag na huwag inumin ang sabaw at dapat itapon ang unang tubig kapag pinakuluan o niluto ang ampalaya. Maaari ding pagsamahin ang ampalaya sa dahon ng sili o upo upang neutralisahin ang oxalates at bawasan ang masamang epekto. Lalo na sa mga may bato na sa kidney o may sakit, mas mainam na limitahan ang ampalaya hanggat maaari. Sa puntong ito, umaasa ako na hindi kayo mag-alala o tuluyang iwasan ang pamilyar na gulay na ito. Ang ampalaya ay may pakinabang pa rin kung ginagamit ng tama. Ang problema ay nasa dalas, paraan ng pagluluto at kondisyon ng katawan ng kumakain. Ang kidney ay isang organ na nagsasala ng dumi, ngunit madaling masira kung pinipilit na magtrabaho ng sobra araw-araw. Kaya, ngayong naintindihan na natin ang 3 uri ng gulay na akala natin ay mabuti ngunit nakakasama kung mali ang paggamit, marahil ay nagtataka kayo. Ano ang mangyayari kung patuloy tayong kumakain ng mali? Seryoso ba talaga ito, tulad ng babala? Iyan din ang ibabahagi ko ng mas malinaw sa susunod na bahagi. Inaanyayahan ko kayong lumipat sa 2 bahagi upang mas maunawaan ang mga tahimik ngunit nakababahalang kahihinatnan ng maling pagkain ng gulay. IV. Mga posibleng kahihinatnan ng maling pagkain ng gulay. Mga ginagalang kong kababayan, pagkatapos nating talakayin ang 3 pamilyar na gulay ngunit madaling makasira sa kidney kung mali ang paggamit, marahil ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang lubos na maunawaan ang tunay na kahihinatnan kung patuloy nating panatilihin ang maling ugali sa pagkain ng gulay sa mahabang panahon. Maraming kababayan natin ang nag-iisip na ligtas ang gulay kaya mas marami, mas mabuti. Ngunit hindi lahat ng gulay ay ganap na ligtas, lalo na kung mayroon ng senyales ng paghina ang kidney. Kapag madalas at matagal na kumakain ng gulay na mayaman sa oxalates, purine o potassium, ang kidney ay magiging overworked, hindi na mailabas ang lahat ng dumi. Sa puntong ito, tataas ang creatinine sa dugo at magsisimula kayong makaramdam ng pagkapagod. Madalas na pag-ihi sa gabi, hindi mahimbing na tulog, at may bula ang ihi, mga senyales na humihingi ng tulong ang kidney dahil sa patuloy na pagsasala ng walang pahinga. Kung hindi agad aayusin, ang kondisyong ito ay magpapatuloy sa chronic kidney disease. Sa sandaling magsimula ito, ang paggamot ay napakahirap. Mayroong mga pasyente na kailangan pang magpa-dialysis habang buhay. Ang mahinang kidney ay hindi lamang nakakaapekto sa pag-ihi, kundi nagdudulot din ng electrolyte imbalance, mataas na blood pressure, sakit sa puso, diabetes, at matagal na insomnia. Mula sa isang pagkain ng gulay na akala mo ay malusog, unti-unting humihina ang kidney at kasama nito ang buong nervous system, puso at utak ay nakakaranas din ng stress. Kaya paano kumain ng gulay upang maprotektahan ang kidney habang pinapanatili ang kalusugan? Ang sagot ay nasa simple, ngunit epektibong prinsipyo ng pagkain ng gulay. Ibabahagi ko ng detalyado sa susunod na bahagi. Inaanyayahan ko kayong lumipat sa ika-4 na bahagi upang tuklasin ang 3 gintong prinsipyo sa pagkain ng gulay na makakatulong upang maging magaan ang kidney at malusog ang katawan araw-araw. V. 3 gintong prinsipyo sa tamang pagkain ng gulay. Mga ginagalang kong kababayan, ngayong alam na natin ang mga uri ng gulay na maaring magpahina sa kidney kung mali ang pagkain. Naniniwala ako na marami sa inyo ang magtatanong, paano ba kumain ng gulay ng tama? Mayroon bang prinsipyo para hindi ma-overload ang kidney at makakuha pa rin ng sapat na nutrisyon ang katawan? Ang sagot ay oo. At ito ang gusto kong bigyang diin sa bahaging ito. 3 gintong prinsipyo sa pagkain ng gulay, lalo na sa mga may mahinang kidney, nasa gitnang edad at mga nakatatanda.
Piliin ang tamang uri ng gulay. Sa edad na mahigit 50, ang function ng pagsasala ng kidney ay nagsisimula ng bumaba, kaya hindi tayo maaaring kumain ng gulay tulad ng noong bata pa. Dapat unahin ang mga gulay na mura, mababa sa oxalates, mababa sa plant-based protein, at madaling matunaw tulad ng upo, kalabasa, kangkong na mura, dahon ng kamote na mura, patola, white cauliflower, repolyo. Ang mga gulay na ito ay hindi lamang magaan sa kidney kundi nakakatulong din sa pag-regulate ng blood pressure, mabuti para sa blood sugar, at madaling isama sa pang-araw-araw na pagkain. Iwasan ang mga gulay na luma, matagal nang nakaimbak, o malagkit dahil hindi lamang nawawala ang sustansya kundi nakakapagdulot din ng toxins. Lutuin ng tama upang mabawasan ang natural na toxins sa gulay. Para sa mga gulay na naglalaman ng oxalates tulad ng repolyo, ampalaya, malunggay, dapat itong mabilis na pakuluan at itapon ang unang tubig. Ito ay isang simple, ngunit napakabisang hakbang dahil 60,070% ng oxalates ay matutunaw sa unang tubig. Bukod pa rito, kung gusto mong bawasan ang mapait na lasa at mas madaling matunaw, maaari kang magdagdag ng hiwa ng luya sa tubig na pinakukulan. Pagkatapos lutuin, maaaring pisilin ng ilang patak ng kalamansi. Ang citric acid sa kalamansi ay makakatulong upang ang oxalates ay maging mas madaling ilabas. Ang mga maliliit na tip na ito ay napakalaking tulong para sa mga may mahinang kidney o nagpapagamot ng chronic diseases. Kumain sa tamang oras at tamang dami. Gaano man kabuti ang gulay, kung labis ang pagkain o mali ang oras ng pagkain, nakakasama pa rin ito. Dapat kumain lamang ng gulay habang mainit pa at bagong luto, huwag na huwag itong ipainit muli o iwanan sa magdamag. Ang malamig na gulay na matagal nang nakaimbak ay makakapagdulot ng nitritis. Ang isang substance na maaaring maging nitrosamines kapag ininit muli, na nakakasira sa atay, kidney, at nagpapataas pa ng panganib ng cancer. Kung kailangan itong itago, paghiwalayin ang gulay at sabaw, at sa susunod na araw, igisa ulit na may kaunting luya o bawang upang maging mas ligtas. Bukod pa rito, tandaan na bawasan ang asin at pampalasa dahil ang labis na sodium ay magpapahirap sa kidney na humahantong sa pamamaga ng kamay at paa o pagtaas ng blood pressure. Ang tatlong hakbang na ito ay tila simple ngunit ito ang susi upang makatulong na makahinga ang kidney, mas mahusay na magsala ng dugo, bawasan ang pagkapagod, mapabuti ang tulog, at pabagalin ang proseso ng paghina ng kidney sa pagtanda. Kung patuloy ninyo itong susundin, pagkalipas ng ilang linggo ay mararamdaman ninyo ang malaking pagkakaiba. Mas malinaw na ihi, magaan ang pakiramdam paggising, mas maliwanag na balat, mas kaunting pananakit ng likod, at lalo na, mas mahimbing na tulog. Kaya, bukod sa tamang paraan ng pagkain ng gulay, sino ang dapat na partikular na mag-ingat sa pagkain ng maraming gulay? Ang susunod na bahagi ay makakatulong sa inyo na makilala ang mga individual na may mataas na panganib upang agad na mabago ang kanilang dieta, maiwasan ang hindi kinakailangang pinsala sa kidney. Inaanyayahan ko kayong lumipat sa susunod na bahagi. V. Sino ang dapat mag-ingat sa pagkain ng gulay? Mga ginagalang kong kababayan, marahil sa puntong ito ay marami ang magtatanong, sino ang dapat na partikular na mag-ingat sa pagkain ng gulay araw-araw? Kailangan bang maging maingat sa pagkain ng gulay? Sa totoo lang, tama ang tanong na ito at mas tama pa kung kayo ay kabilang sa grupo ng edad na mahigit 60 o may sakit na kaugnay sa kidney, diabetes, blood pressure. Ang berdeng gulay ay napakahalaga pa rin, ngunit kung hindi kinakain ng tama, maaari itong maging isang dobleng talim na espada para sa mga sensitibong individual. Ang unang grupo na kailangan mag-ingat ay ang mga nakatatanda mula 60 pataas. Pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho, ang kidney
ay parang isang filter machine na luma na, hindi na kasing bilis ng dati. Kapag labis na kumakain ng gulay na naglalaman ng oxalates o potassium, ang kidney ay mapipilitang magsala upang mailabas ang labis na mineral. Ang resulta ay pagkapagod, kaunting ihi, insomnia, matagal na pananakit ng likod. Ang mga senyales na akala ng marami ay dahil sa pagtanda, ngunit ang ugat ay nasa kidney. Ang pangalawang grupo ay ang mga may diabetes, isa sa mga pangunahing sanhi ng pinsala sa daluyan ng dugo sa kidney. Sa mga diabetic, ang maling pagkain ng gulay ay mas mapanganib dahil maraming gulay tulad ng repolyo, ampalaya, malunggay ay naglalaman ng mataas na purin na kapag pumasok sa katawan ay magiging uric acid na nagpapataas ng panganib ng gout at nagpapabilis ng paghina ng kidney na may diabetes. Bukod pa rito, ang gulay na mayaman sa potassium kung hindi makontrol ng maayos ay magdudulot ng abnormal na tibok ng puso, labis na pagkapagod at pagkahilo. Ang pangatlong grupo ay ang mga nagpapagamot ng chronic kidney disease. Ito ay isang partikular na sensitibong grupo dahil kahit kaunting labis na potassium o oxalates ay maaaring magdulot ng electrolyte imbalance, pagtaas ng creatinine, o kahit bigla ang paghinto ng puso, isang kondisyon na tinatawag ng medisina na mapanganib na conduction disorder. Sa mga may kidney failure, ang dami ng gulay araw-araw ay dapat lamang limitado sa mga 100,150 gram. Ang gulay ay dapat pakuluan ng mabilis at itapon ang unang tubig upang maalis ang karamihan ng natural na toxins. At gusto ko ring tandaan ninyo ang isang mahalagang prinsipyo. Huwag lamang mag-concentrate sa pagkain ng isang uri ng gulay, kahit na ito ang itinuturing na pinakaligtas. Magpalitan ng iba't ibang uri ng gulay bawat linggo, hindi lamang upang maiwasan ang labis na akumulasyon ng anumang mineral, kundi upang magbigay din ng iba't ibang nutrisyon sa katawan. Isang pag-aaral sa Japan noong 2022 ang nagpakita na ang mga kumakain ng 5 uri ng gulay o higit pa bawat linggo ay may mas mababang panganib na magkaroon ng sakit sa kidney ng 30% kumpara sa mga kumakain lamang ng 1 o 2 uri ng paulit-ulit. Dito, marahil ay naintindihan na ninyo na ang kalusugan ng kidney ay hindi nakasalalay sa kung gaano karami ang kinakain, kundi sa kung paano natin pipiliin, niluluto, at ipinamamahagi ng pantay-pantay. Kaya, ano ang mga gulay na magaan sa kidney at nakakatulong sa paglilinis ng toxins, pagre-regenerate ng cells ng kidney? Ito ang ibabahagi ko sa susunod na bahagi. Inaanyayahan ko kayong patuloy na manood para mas maintindihan. Conclusion. Mga ginagalang kong kababayan, pagkatapos ng mahigit 20 minuto ng pagbabahagi, sama-sama nating pinagdaanan ang isang paglalakbay hindi lamang upang mas maunawaan ang berdeng gulay, kundi upang matukoy din ang mga tahimik na panganib kung mali ang pagkain, lalo na sa mga nakatatanda o may sakit. Akala natin dati na ang gulay ay ganap na ligtas na pagkain. Ngunit sa pamamagitan ng karanasan sa paggamot at resulta ng siyentipikong pananaliksik, lubos kong naintindihan na hindi lahat ng gulay ay mabuti para sa kidney at hindi totoo na mas marami, mas malusog ang pagkain ng gulay. Ang mga gulay tulad ng malunggay na naglalaman ng maraming purine, ang grupo ng mga dahon gulay na mayaman sa potassium at oxalates, o ampalaya na may napakataas na oxalates. Kung gagamitin ng mali ang dami o mali ang oras, maaaring mapilitang magsala ang kidney na humahantong sa pagtaas ng creatinine, pagkapagod, insomnia at panganib ng chronic kidney disease. Gayunpaman, ang magandang balita ay kung lubos ninyong naintindihan at inilapat ang 3 gintong prinsipyo sa pagkain ng gulay, kumain ng tamang uri, lutuin ng tama, at gamitin sa tamang dami, ang gulay ay mananatiling natural na gamot
na tumutulong upang maging malusog ang kidney araw-araw. At kung gusto ninyong malaman kung anong mga gulay ang magaan sa kidney, nakakatulong sa paglilinis ng toxins at pagre-regenerate ng cells ng kidney, inaanyayahan ko kayong patuloy na samahan ako sa susunod na bahagi. Ibahagi ko ng detalyado ang 5 uri ng gulay na madaling hanapin, madaling lutuin, at maaaring ilapat agad ng sinuman sa ating pang-araw-araw na pagkain. Huwag kalimutang i-click ang subscribe at i-on ang notification bell para lagi tayong magkasama sa paglalakbay ng maligaya, malusog, at mahabang buhay kasama ang mahal sa buhay.